Narito ang isang kwento ng kababalagan, ang aswang sa nayon. Sa isang maliit na nayon sa gitnang Luzon, may isang matandang babae na nagngangalang Aling Marta. Kilala si Aling Marta sa kanilang lugar dahil sa kanyang pambihirang galing sa panggagamot at sa kanyang kakaibang ugali. Madalas siyang makita ng mga tao na naglalakad sa gabi, lalo na tuwing kabilugan ng buwan. Dahil dito, may mga bulong-bulungan na siya ay isang aswang. Isang gabi, sa gitna ng katahimikan ng nayon, may narinig ang mga tao na malakas na sigaw mula sa bahay ni Aling Marta. Agad silang nagpunta upang alamin kung ano ang nangyari. Pagdating nila doon, nakita nila ang isang batang babae na umiiyak habang pinipilit na palabasin ang kanyang mga salita. "Aking ina, kinuha siya ni Aling Marta, kinuha siya ng aswang," sigaw ng bata. Natigilan ng mga tao. Isang matandang lalaki, si Mang Nardo, ang lumapit sa bata at tinanong ito ng maayos. "Ano ang nangyari? Sabihin mo sa amin," wika ni Mang Nardo. "Ipinatawag ng aking ina si Aling Marta dahil sa sakit ng tiyan. Pero nung dumating siya, nakita ko siyang bumubulong sa aking ina. Pagkatapos ay bigla na lang sumigaw si ina at nawala ng malay. Dinala siya ni Aling Marta papunta sa kanyang bahay," sagot ng bata habang patuloy na umiiyak. Agad na nagtipon-tipon ang mga tao at sama-samang pumunta sa bahay ni Aling Marta. Nang makarating sila doon, nakita nila itong sarado at tila walang tao sa loob. Ngunit narinig nila ang mahihinang ungol mula sa loob. Pinilit buksan ni Mang Nardo at ang iba pang kalalakihan ang pinto. Nang mabuksan nila ito, tumambad sa kanila si Aling Marta na nakaluhod sa sahig habang nagdarasal sa harap ng isang altar. Sa tabi niya, nakahiga ang ina ng bata na ngayon ay gising na at tila maayos na ang kalagayan. "Ano ang ginagawa ninyo rito?" tanong ni Aling Marta, na halatang nagulat sa kanilang pagdating. "Anong ginawa mo sa ina ng batang ito?" tanong ni Mang Nardo. "Wala akong ginawang masama. Tinulungan ko lang siya. Inalis ko ang masamang espiritu na nagpapahirap sa kanya," paliwanag ni Aling Marta. Sa kabila ng kanyang paliwanag, nagpasya ang mga tao na bantayan si Aling Marta sa mga susunod na gabi upang masiguro na wala na siyang gagawing masama. Simula noon, hindi na nila nakita si Aling Marta na naglalakad sa gabi. Napansin din nila na bumuti ang kalagayan ng ina ng bata. Makalipas ang ilang buwan, lumipat si Aling Marta sa ibang lugar. Nagpatuloy ang mga tao sa kanilang buhay, ngunit hindi nila makakalimutan ang gabing iyon na puno ng kababalaghan at misteryo. Aral, sa mga kwentong kababalaghan, madalas na may mga elemento ng takot at misteryo. Ngunit mahalaga ring tandaan na hindi lahat ng kakaibang bagay ay masama. Minsan, ang hindi natin naiintindihan ay may mas malalim na paliwanag na hindi natin agad makikita.